Tumaas po ng 10 pesos hanggang 20 pesos ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan. Kaya naman, kumustahin po natin ang bentahan nito sa Agora Public Market sa San Juan. Kasama po ang ating nag-iisang Nyora. Mami Chiki, ano po bang dahilan ng pagtaas ng presyo dyan? Pinipilit ko mag-smile kasi tama, 10 to 50 pesos nga ang taas, particularly dito sa Agora Market. And ang kinakausap ko dito, yung mga matatagal na talagang may pwesto dito. So alam nila yung pag-akyat baba ng presyohan ng baboy. At very unusual nga daw na nagtataas ngayon tapos na ang Holy Week, tapos na ang Pasko. Pero ito nga lang daw, kahapon sinabay sila natataas ang 5 pesos per kilo ang presyo ng baboy. Kaya kailangan din nilang i-absorb yung ganun mga presyo dahil merong hangganan din naman ang presyo pwede nila ipasa sa mga mamimili. So ito, tawagin ko si Ron. Ayun, wala si Ron Bukid, aking kakwentuhan, ang owner ng Boy Nene Stall. Siyempre, hello Mang Boy, Ma'am Nene, ang mami at daddy ni Ron. Sabi ko nga, sa tagal mo na ginagawa ito, sa tagal nyo na dito sa business ito, napansin mo nga na medyo irregular o hindi mo inasahan yung ganito pagtaas sa ganitong panahon? Hindi po. Kasi talagang mababa siya nung mga nakaraang taon eh. Tapos parang yung pagtaas niya, sobrang bumulusok yung presyo na around 95 to 100 pesos. Kasi sabi natin, compare natin ang presyo ng baboy per kilo noong 2024, mga ganitong panahon, natin mo nasa 225, mga Opo, ganyan. 225 po ang Ngayon, puhunan. ang per kilo ng baboy nasa yung farm gate. Yung pinaka-capital niya po is 320. 320. So parang almost 100 pesos ang tinaas. Opo, 100 pesos. Oo. Ay, alam mo, ito, ngayon ko lang actually din natutunan, Angela, na so papresyohan nila yung baboy, isang buong baboy. Tapos, alam mo naman natin na iba-iba yung nagiging presyo per kilo ng mga parate. So, ito na po, ang presyohan ngayon dito. Daanan ko lang Ron, ha, sa ating giniling, umpisahan natin na dating 370, ayan, nasa 380 to 385 na ngayon. Ang liempo na dating 430, nasa 440 to 450 na ngayon. Max na daw yan, 450 ang liempo. Yan na ang pinakamataas na usually binibigay mo presyo, no, Ron? Ang ribs naman, nasa 350 mula 340. Ang pata, ganun din, 350. Ang maskara, 20 pesos sa tinaas. Sarap pa naman magsisig. Paano ba yan? 320 per kilo mula 300. Pero at least yan yung medyo mababa na sa lahat ng parte, no? Baka yan ang mga can-afford natin ngayon. Ang pige, nasa 380 per kilo mula 370 sa pesos sa tinaas. Kasim, ganun din, 380. Ang pork chop, nasa 380 din mula sa 370 per kilo. Pag-usapan natin samantala ang frozen meats. Ayan, frozen pork kasi nandiyan na rin. Tingin mo may kinalaman yan sa presyo? Meron po. Kasi pag mas mababa po yung frozen meat, mas mabibili siya, mas tatangkilikin siya ng mga tao. Lalo na sa mga nagbi-business, mga canteen, restaurants, yun po. Yun po yung binibili nila kaysa sa ano. Kasi ang difference, 100 pesos eh. Ay, bawa sa liempo, baka kabili ka ng mga 350 na frozen. Ganun ba yun? Ganun kalaki? Hindi naman. Baka less than pa po. Baka less pa. Pero syempre, yung kalidad may epekto din. Yung para sa mga sanay na araw-araw mamalengke, yung mga para sa bahay, hindi po ba? So yun din, doon din napupunta. So meron nga mga frozen meats or frozen pork na available ngayon sa market. Nakaka-apekto sa dati nga, alam ko, sanay na sanay ka noon. Siguro puno-puno itong ano mo, no? Oo nga, hindi nila makita. Ayan, dati parang makikita natin na puno-puno yung kanilang sabitan. Nakikita ba? Nahagip ba? Ayan, no? Wala na. Ngayon, ang ginagawa mo, hindi mo na, ba't nga ba ganyan? Oo. Parang tinatansya ko na lang po yung ano, yung pagtinda ko ng isang araw, hanggang ilan yung kaya ko. And usually Dati, mga tatlong baboy. dalawa, oo. pinakamahina na yun. Tapos, ngayon, half. So sana ito ay pansamantala lang. Sana ay mag-adjust na rin ulit. Tanong ko nga sa'yo, alam mo naman yung balita na sinusubukan na ibenta ng magkaroon ng 20 pesos per kilo na bigas. Subukan nila sa Visayas. At syempre, ang plano is mangyayari yan sa buong Pilipinas. Paano sa tingin mo makaka-apekto ang pagbaba ng presyo ng bigas sa tinda ng baboy? Magkakaroon po sila ng dagdag na budget. Oo naman. So sana ibili na lang nila ng baboy. Tsaka syempre, masarap pagka can-afford mo yung kanin, kailangan mo ulam eh.
Di ba? Parang Kaya mas gano'n. marami ang ulam kaysa sa kanin. Oo nga. So, i-monitor pa rin natin. Sana hanggang dyan na lang talaga yung pagtaas dahil sabi mo nga, nakamax ka na sa presyo binibigay mo. Kayo na ang makakaramdam ng pagtaas ng presyo kung mangyari pa yan, kayong mga vendors. Okay. Sa pagbalik natin dito mamaya, Ron, pakita mo sa akin, nabanggit na rin natin yung mascara. Yan yung pinakamurang parte ngayon at 320 per kilo. Gusto ko yata matuto kung paano ba mamili para sa sisig at kung paano tayo maghiwa-hiwa, okay? Gusto nila malaman sa studio kung paano daw on-site. Ano ba yung alam mo sigurado maganda at sariwa na parte ng baboy? Kailangan po, mamula-mula po siya, tsaka malambot po. Mamula pa. Tapos pwede ba At hindi po pinipindot-pindot? siya malamig, opo. Ayaw mo nung malamig? Opo. Bakit? Para malaman niyo po na fresh siya. Ayun, kasi kung malamig parang frozen, di ba? Baka ayaw mo na. Actually, pwede siguro kahit isang araw pa. Isang araw, one day after, dalhin sa palengke. Pwede pa naman, di ba? Pero, so ayaw nyo na malamig para sigurado hindi lang galing sa freezer. At gusto nyo yung parang ganyan. Kasi mainit, rosy cheeks, di ba? Kasi ang ibig sabihin, kung hindi na masyadong pula, Hindi naman po kasi minsan sa sobrang init po, sa temperature po, minsan namumutla yung baboy. Ayaw natin yun. Okay. Pero talagang syempre kailangan po yung maganda. Oo. Ganun din naman para sa tao, yung kapula-pula yung pisngi. Di ba? Tama. Tapos okay lang naman sa mga vendor na pipindutin ninyo, di ba? Okay naman. Ayun naman. Ito, sabi sa'yo, tuturuan kita, Angela, kung paano mamili ng parte. Ano ba yung parte na ginagamit para sa sisig? Alam niyo mga mami? Tama! Mascara at tawag doon yung mukha, di ba? So actually maganda rin ngayon kasi sabi mo nga, medyo mataas ang presyo ng baboy ngayon. So doon tayo sa mga parting medyo mura-mura, nasa 320 per kilo ang mascara. Dati nga 300, tumakyas, di ba? So eto yon. Alam niyo yung mascara kasi ito yung tenga, di ba? Ang sinasabi nga nila, ang sisig, bale ito yung parte ng Pisngi po. May pisngi. Tenga. Sige. So gagawa ako ng sisig sa bahay para sa mga 3-4 na kakain. Sige. So pwede na ba tayo sa, gano'ng bigat yan ngayon? Ito po. Para ang dami nun eh. Ay, 2 Nasa kilo. 2. Para siguro pwede nasa 1 kilo. Opo. Kaya na ba? Kaya na O po. sige. So, sa halagang 320 pesos, gano'ng ka? Sige, doon tayo sa 1 kilo. Ikaw na magputol. Gusto ko ba yung nasa bandang tenga or... Mas maganda po ito. Okay. Yung banda. So, ayaw mo yung... Mas maganda Opo, yung kasi parang... mas mataba po siya. Mas mataba. Opo. Okay, pero ginagamit na naman yung mga Opo, tenga, ito po yung di ba? pinaka-usually talagang ginagamit, yung tenga. Tsaka yung, Eh, pwede pa pa ganun yung hiwa? pwede naman O, po. gano'n, para bigyan natin ng konti ng tenga. Yun yata yung parang medyo yung malutong. Di ba? Yung mga anak ko gusto nila yung parang malutong-lutong ng konti. Okay, so gusto mo yung may konting laman, kasi ito parang yung, talagang marami. Mataba pala yung iakit mo nga. Opo. Ang daming taba pala, oh. Tapos ito Yan po yung yung tinatawag na batok. bato. Opo, yan yung pinaka-juicy na part. Juicy pala talaga. Tama na ba yan? Parang okay na yan, 1 kilo na ba yan? Ayan. Pwede na ba yan? Okay na po yan. Anong bibigay mo sa akin yan o ito? Kayo po. Mas maganda po kasi may tenga Mas siya. mese. O sige. Okay. Ayan, din lang ako sa half. Tapos sige, paano naman ang pagtatanggaya? Pwede bang kayo na rin ang gumawa Opo. dito? Okay, Ron. Okay, libre na ba yun? Libre po. Free service po dito. O, di ba? Sino mahilig dyan si Andre? Sino mahilig din sa sisig? Di ba yung maliliit yung hiwa? Depende po kasi kung ipiprito nyo pa po ito, kung ipiprito nyo pa po, slicein lang po natin ng pahaba. Okay. Pero kung hindi na po, gusto nyo diretso na siya na lulutuin, hiwain na po siya ng maliliit. Diretso na lulutuin. Wala kami tayo sa bahay magprito. Sige, go! Okay po. Ayan. So, maliliit na piraso talaga, no? Okay po. Okay, so, right. Okay, so parang maliit ng paliit. Okay. Pwede mo papakita, kasi ito parang regular. Gusto ko makita kung paano mo hinihiwa itong bandang nasa tenga. Opo. Okay, tingnan natin. Itong bandang tenga, Oo. may part po kasi siya ng tinatawag na eardrum po. Kinakain din ba yan? Parang Tatanggalin. nakikita ko nga yan na may buto-buto, no? Opo, tatanggalin po natin yan. Kasi, Tinatanggal. Opo. Okay. Kasi Pero- dyan po yung earwax, andyan po eh. Ang nakikita ko kuminsan sa sisig, yung parang makunat ba, na parang may konting buto. Diyan yun, ano? Opo. O paano hindi hiwa yun para alam nila sa bahay? Dito. Nakikita mo ba, Tenor? Kaya? Sige. Ayan. So, kalahati muna, tapos, Tapos, tsaka nyo po siya, okay. tsaka nyo po siya iiwain ng maliliit. So, yung, parang, lumiliit pa rin siya pag niluluto, ano?
Opo. So, okay na yung ganyan Para kalaki. inigisan nyo na lang po siya. Ayun. So, ito yung nakikita natin na medyo yung merong flat na medyo malutong. opo, malutong. Pero hinahaluan nyo rin nung medyo malaman, di ba? So, ito, sa halagang 320 pesos, makakapakain na ako ng mga 4 na tao. Yung, alam mo yung gawaan na gano'n, yung parang hot plate? Opo. Ilang hot plate yan? Siguro po, sobra pa siya ng mga 6 persons po. Ayun, di ba yung parang large sa restaurant, di ba? 320 pesos. Tapos, sabihin mo naman sa akin yung sekreto ng masarap na sisig. Meron ka bang mga tips dyan kung paano magluto? Ano po, ang recipe niyo po is bawang, sibuyas, sili, Sili, syempre. paminta. Oo. Yung iba ginagamit, yung utak Oo nga. or mayonnaise. Yan Utak! po. Imbes na mayonnaise, utak. Opo. Ano yung utak ng baboy? Meron ba dito? Opo. Ano meron na kaya? Ito. Utak ba ito? Ito. Sa binibento yung magkano naman ito utak? 30 pesos po. 30 pesos lang. Ano, tatalino ka ba? Kainin mo. Hindi, pero ano naman ginagawa ng utak? Anong dulot niyan sa ating recipe? Siya po yung nagpapalapot. Tsaka nagpapalasa po. Okay, Apo. so maganda idagdag yan. Susubukan ko yan ngayon. Pwede utak, pwede mayonnaise. Alright! Maraming salamat sa iyo, Ron. At maraming salamat kay Ma'am Boy, kay Ma'am Nene. 320 pesos per kilo po ang maskara. Kaya magsisig na kayo. Back to studio. Ayan, maraming salamat, Mami Chiki! Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.